Magandang umaga po, no? Before we sleep, I want to inform you of a pressing concern that must be known by all. Ito po yung patungkol po sa isang bagay na kung saan may relasyon ito sa testimonya ni Joby Espinosa na kung saan ay nilahad niya na meron siyang secret logbook o secret ledger kung saan nakalista ang mga ng mga general at iba pang mga official ng Philippine National Police at maalala natin kasama doon ang senador. Sino kaya yun? Pinilit siyang tinanong. Pinilit siyang pinag-uusapan ni Congressman Daguo na kung pwede, kung hindi niya maisabi, pwede niyang ibigay ang listahan. At bilang kapalit, sinabi naman ni Joey Espinido, pwede niyang isulat basta bangako yung Quadcom Committee na hindi nila babanggitin ang pangalan. Pero nung tinanong si Mr. Uh, Robert H. Barber, ang chairman, ambagan natin kung ano sagot niya. So kumbaga, patungkol po ito sa secret logbook. Ang pinag-usapan dito, sino ang nag-utos na burahin ang mga pangalan na kalista sa secret logbook ni Joby Espinosa. At nagkasunod na sino ang mga nilagay sa logbook. At bago tayo papupunta dyan, nais ko kayo munang dalhin sa isang isyo kung saan mahal na kong isyo ito sapagkat ako po isang alumnus ng Mindanao State University. At ang isyo po rito ay aking tatalakayin na kung saan yung Legal Education Board ay nagutos na isara ang College of Law ng Mindanao State University. So, kasunod dyan, itatakel ko pagpasarada yung kalagayan ngayon ng mga kabataan dyan sa Pasay City na tinanggalan ng tahanan o giniba, hinayaan ni Mayor Imelda Lacoste Calixto Rubiano na magiba yung kanilang bahay. At mga kabataan ngayon, marami sa kanila hindi na nag-aaral sa paaralan. Kaya siguro naman pagkatapos ng yung examinations ng kolehiyo, hindi ko lang babagitin kung sino-sino ito, may kausap po ako na magtutulong sa akin na tukompletuhin ang mga testimonya ng mga bata base sa testimonya rin ng kanilang mga magulang. At yan po ay pupunan ba namin ng video para malakas ang ebidensya at para mapatunayan na nagkasala si Mayor Amy Calixto Rubiano sa paglabag sa Section 28 Paragraph C, Subparagraph 8 ng Republic Act 7279 sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng relokasyon muna bago ibain yung bahay ng mga maralita dyan sa Pasay. So anyway, babalik tayo sa ang utos. Ang ito ngayon, bago ko isalan yung tanungan, nais kong bigyan ko kayo ng ideya kung anong inyong matunghayan. Ang matutunghayan nyo rito ay umabot sa tanungan. Una, nagsalita si Joby Espinido na noong siya sa Albuera Leyte ay may mga kinasuhan siya ng mga opisyal ng pulis at ang proseso sa PNP sa pagkaso ay doon mo isasampa sa Regional Internal Affairs Service ng mga bawat rehiyon. Pwede rin isampa mo sa IAS o national dito sa Camp Crame, Internal Affairs Service. At kung maisampa mo, sila ngayon magdidesisyon kung guilty o hindi yung mga sinampahan ng kaso. At ang sinasabi ito ni Joby Espinido, lahat po yun na sinampahan ng kaso ay tinawagan ni Senator Bato na i-absuelto. Kaya na-absuelto po sila lahat. Wala ni isa man lang na nasintensyahan o naparusahan. Ano-ano ba yung mga kaso ngayon? Inakusahan sila ni Joby Espinido na sila po ay tumatanggap ng payola mula sa drug lord na si Kerwin Espinosa. At ang ebidensya ni ni Joby Espinido ay hindi lamang logbook na sinulat niya, kundi testimonya mismo o affidavit mismo ni Rolando Espinosa na tatay ni Kerwin Espinosa. Si Rolando
ang nagbigay ng lahat ng cheque. Yan pang isang ebidensya. Mga cheque na kung saan bumalik na nakalagay ang pangalan kung sino nag-withdraw ng mga binigay na pera ni Kerwin Espinosa. So, ibig sabihin, kung mga general na binigyan, nakalagay ang mga pangalan ng general. So, kung pinadismiss ito ni Bato na gano'n katindi ang ebidensya cheque, ay dapat managot si Bato ito. Pagkatapos, maliban dyan, may ibang cheque, may sabi nga, may affidavit o salaysay pa si Rolando Espinosa. But then, ano ang nangyari kay Rolando Espinosa? May usapan na si Rolando Espinosa saka si Joby Espinido na magiging testigo ni Joby Espinido si Rolando Espinosa kapalit ng pagtutulong sa kanya na maabsulto siya, magiging state witness siya. Pero ang nangyari ay hindi naman tumupad sa unang usapan itong tatay ni Kerwin Espinosa. Imbis ibigay niya ng buo kay Joby Espinido ang lahat-lahat ng ebidensya at ang lahat-lahat ng mga droga ituro niya kung saan, ay ginawa siyang tingi-tingi. Paunti-unti binibigay. Nevertheless, may mga binigay sa kanya at ginawa ni Joby Espinido ng logbook. At sa logbook na yon ay naitabi niya yan at kinasuhan niya ng kaso sa RIAS. Ibig sabihin ng RIAS, Regional Internal Affairs Service. Yan po ang mga opisina kung saan ang lahat na nagkakamali ng mga pulis ay dyan mo kakasuhan at yan din magtatanggal sa kanila sa serbisyo o magsususpende o kung anong mang klaseng parusa. Depende sa kasalanan na mapapatunayan. So, ulitin ko, sinabi ni Joby Espinido na tinrabaho ni Bato de la Rosa bilang PNP chief pa lamang siya na ma-dismiss ang mga kaso ngayon. At bakit niya ipa-dismiss kung wala siyang kamay na kung siya ay talagang totoo o genuine na lumanaban sa war on drugs? Ibig sabihin, that puts now in big doubt as to Bato's sincerity with respect to the war on drugs. So that also adds proof to the assertion of Colonel Eduardo Asierto at saka si SPO4 Arturo Las Cañas na ang drug lord sa Davao, sa Southern Philippines, sa pinaka-king of all drug lords ay walang iba kundi si Digong Duterte at ang kanyang assistant na si Mike Egan. So, ibig sabihin, yan po ay pwedeng gamitin ebidensya laban sa kanila. Okay, dito na tayo ngayon. So, nang tinanong siya ni Mr. Daguok, Congressman Daguok, talagang pinreserve siya na paulit-ulit pero dahan-dahan pressure pero ayaw talaga bumigay ni Espinido. So ibig sabihin, himingi si Espinido ng assurance o mula sa Quad Committee, kung ibibigay ko sa inyo, isusulat ko pa nga pangalan nila. Please lang, kung mangangako kayo na hindi nyo banggitin mga pangalan dito, ibibigay ko ngayon din. Ang problema, nang tinanong ni Congressman Daguo, si Congressman Ace Barbers na siyang chairman sa Quad Committee, ay sinabi niya hindi niya madesisyonan at kung ibigay niya, pero ang problema, kapag magsasagawa na sila ng tinatawag na report, ay hindi niya mapipigilan na ang mga pangalan nito ay mailalagay dyan. Alam mo, binanggit din ni Espinido na isa dyan ay senador. Sino kaya yung senador na yun na patong sa droga? Senador yun, hindi pa si Bato Senador yun nung time na si Bato ay PNP chief pa. Sino kaya sa mga senador natin ang kamay niya ay nilulubog niya sa mga usapin sa illegal na droga? Yan po ang kahindik-hindik dyan. Pakinggan po natin sa pagtatanong ng congressman, pakinggan natin si Joby Espinido. Ito po. Ito. The next to interpret is Congressman Dagook. But I just with would like this to- indulgence, Congressman Abante, you may proceed. Mr. Chair, I'd just like to ask Colonel Espinido, kayo po ang naging station commander sa Calbiga, Samar, am I right? Gandara Samar, Your Opo. Honor, Mr. Chair. Sino po naglagay sa inyo ron as station commander?
Yung regional director ko, Your Honor, in the person of Brigadier General Ray Lanyada. And then kayo po ay naging station commander sa Misamis. Right after sa Gandara Samar, Your Honor, Mr. Chair, naghipi ako ng San Miguel, Leyte before Yolanda Okay. for 6 months. Kay San Miguel Leyte po kayo. Sino Yes. po naglagay sa inyo ron? Yung regional director ko pa rin. Doon Your po Honor. naman sa Osamis. Nung kayo ay naging... Ang Chief PNP mismo, Your Honor. Ang Again, Chief PNP mismo. Oh, Sino yes. po yung Chief PNP? Senator Bato na ngayon, Your Honor. Okay. Ito po bang pagkakalagay sa inyo sa Osamis ay mayroong basbas ng Pangulo ng Pilipinas? Ng dating Pangulo? Nung una, Your Honor, I talked directly to the Chief PNP, General Bato de la Rosa. Then right after, yung presidente na mismo ang Okay. kausap ko. So mayroon pong basbas ng Pangulo yan. Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hindi kayo pwedeng ilagay na station commander ng anumang, especially, yan pa nga, hindi katulad ng Cebu City yan eh. Yes. O ng Davao City. Yes. Di ba? Yes, Nang Mr. walang Chair. basbas ang Pangulo. Meron palaging basbas ang Pangulo. Am I right? Yes, Your Honor. Okay. So gusto Yes, ko sir. lang sabihin, Mr. Chair, na hindi ka pwede maging station commander ng Cebu City at ng Davao City na walang basbas ang Pangulo ng Pilipinas. Yun lang po. Thank you, Congressman Abante. Next to interpolate is Congressman Dago. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. At last, I would just like to manifest before I interpolate that I am in agreement with all the biblical passage being read by Colonel Espinedo. I just want to add, try to see Sirach 31:5, Sirach chapter 31, verse 5, to fully support all the biblical passages that you have read. Now, Mr. Chair, I would like to ask Major Jamie Portalisa, sinabi mo kanina na yung kasing mga katanungan Diretso ko mo natin to. na pinaghirapan kong aralin ang mga affidavit ay naitanong na lahat. So, itanong ko na lang kay Major Portalisa, sinabi mo kanina nung bumisita sila Colonel Royena Garma sa iyo, kasama yung dalawa pa ninyong kaklase sa PNPA, ay nag-exchange number kayo. Tama po ba yung narinig ko kanina? Your Honor, kami lang po ni Colonel Garma yung nag-exchange numbers. Kayo lang ni Colonel Garma. So, nandyan pa po ba ngayon sa posisyon mo yung cellphone na gamit mo noong 2016 nung nag-exchange number kayo? Wala na po, Your Honor. Kung wala na po yung cellphone na yon, natatandaan mo po ba, Mr. Chair, yung number ni Colonel Garma? Hindi na po, Your Honor. Hindi mo na natandaan. Hindi na po. Mas maganda sana kasi kung natandaan mo yun, Diretso natin, diretso. na nung tinawagan ka ni former Chief PNP De La Rosa, sinabi Yung niya tanong kay na Espinido. you are the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating in the area of Albuera. Tama po ba yon? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Bakit po nasabi yon sa iyo ni former Chief PNP Bato? Mayroon ka bang previous accomplishments na kagaya nung disbanding of criminal elements na nalaman ni General Bato? Yes, Your Honors, nung reference niya, number 1, yung sa kay Espinosa, Mayor Espinosa, na nangyari na na-disband for 18 days lang, almost 1 month. Your Honor. Pero Mr. Chair, no, itong paragraph 4 kasi,
hindi ka pa na-assign sa Albuera nito. Ito yung unang pagkakataon na nung nakaupo si former President Duterte, tinawagan ka ni former Chief PNP Bato na i-assign ka sa Albuera. Kasi sinabi niya, nung tumawag siya na you are the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Kaya naitanong ko, mayroon ka na bang former accomplishments or mga karanasan disbanding criminal groups? Yes, Your Honor. When in fact, my promotion, I've got 2 meritorious promotion, Your Honor. 4 sana, pero hindi natuloy yung 2. So, yung mga tao mismo sa area na nakausap ni former Chief PNP Bato de la Rosa, ang nag-request, kasi sa totoo lang, Your Honors, hindi naman maging magyabang tayo, pero yun man ang totoo talaga, na tayo lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa sa Leyte. Baka masabi mo na yung galit ako. Ganito talaga ako magsalita. Ganito talaga, malakas ang boses ko. Hindi ako gumagamit ng microphone pag mag-meeting kami sa opisina. Dito sa paragraph 8, Colonel, sinabi mo dito na mayroon kang ledger o logbook, no, na hawak implicating police officials doon sa second to the last sentence. Mayroon kang sinabi na mayroong gustong ipadelete sa logbook. Gusto niyang ipadelete sa logbook yung mga pangalan kasi nasa payout sila, no? Nung mga Iklaro ko lang ang nasa listahan ng logbook ni Colonel Jovi Espinido, kung sino-sino yung mga opisyal ng pulis, actually sinabi niya rin yan, kasama diyang isang senador, na kung sino ang tumatanggap ng suhol mula kay drug lord na si Kerwin Espinosa ay gusto ipapadelete sa totoo lang ng isang opisyal. Hindi, tatanong siya ngayon kung sino gustong padelete at tinanong din siya later on kung sino-sino ang mga nalistahan na tumatanggap ng payula mula kay Kerwin Espinosa. high-ranking police officials. Sinabi mo dito, I did not allow the deletion of names from the logbook. Tama po ba? O, kita mo, tapang-tapang niya, hindi niya binura kahit inutusan na siya kung sino man nag-utos sa kanya. Yes, Your Honor. Ang katanungan ko, Mr. Chair, sino po yung nag-utos sa iyo na i-delete yung mga pangalan sa logbook? Your Honor, Mr. Chair, can you allow me not to answer that question? It may be answer in executive session, Your Honors. Sino kaya yon? Ang nag-utos, ayaw na banggitin. Matapang naman itong taong ito, bakit ayaw niya banggitin? Sino kaya yon? Si Duterte ba yon? Tingnan natin kung si Duterte ba yon o kung si Bato. Pero buhay pa ba yung taong yon? Buhay pa ba? Buhay pa sila, Your Honor. Buhay Nasa pa. active service pa ba ng PNP yung taong nag-utos sa iyo na i-delete? Mga retired na, Your Honors. Retired Hindi na. si Dutyong Okay, hindi ko na lang PNP. ipilit Pero yun, retired no? na. Pero ba naman si Dito Bato? sa paragraph 9, may mga nabanggit ka dito na mga witnesses. Ganon din po ba ang isagot nyo kung tatanungin ko kung sino yung mga witnesses na to? Kung sino man testigo sa mga Yes, Your Honor. payula. Pero hindi mo pwedeng isulat. Ayaw niya rin banggitin kung sino testigo niya. In the absence of executive session, can you write the names of these persons para at maibigay sa presiding? Number 1, yung nag-utos sa'yo na i-delete yung mga pangalan. At number 2, yung mga pangalan ng mga witnesses na tinutukoy mo sa paragraph 9. Your Honors, mas mabuti sana kung sa executive session. Sino kaya mga testigo na Kung yun? pwede lang, Ba't ayaw Your niya Honor. banggitin?
Dito sa paragraph 16, sinabi mo na naniniwala ka na involved si former Chief PNP De La Rosa doon sa pagpawalang sala or pag-dismiss sa mga kaso na pinahil mo against nila Kerwin. Paano mo nasabi na yung dismissal ng mga kaso na yon ay dahil sa involvement ng inyong former Chief PNP? Your Honors, maraming mga natanggap ko na mga magsabi, lalo na yung mga regional director ng RIAS, Regional Internal Affairs Service, na may instruction galing from the PNP na lahat ng mga na-involved sa ganon mga patayan, i-exonerate. Oh, yun. Ebidensya sa ICC yan, ha? Si Bato ang nag-utos kuno na ang lahat ng involved sa patayan sa war on drugs ay i-absuelto, exonerate. At ang Your Honor. inutusan ang Regional Internal Affairs Service. Yan po yung ahensya ng PNP na pwede mag-imbestiga at mag-rekomenda sa pagtanggal sa kanila o magsuspende. Yun bang mga tinutukoy mo na nag-release sa'yo na exonerate yung mga involved sa mga patayan ay active members pa ng PNP ngayon? Mayroon active, Your Honors. At meron ding retired. Mayroon na rin nag-retire. Retired, Your Honors. So, galing sa kanila, nirelease sa'yo na itong mga tao na to na sa palagay ninyo ay dapat makasuhan ay ipa-exonerate. Yes, Your Honor. Pinagpunto. At saka tayo nag-file din ng complaint, Your Honor, sa Albuera. 10 uniform force personnel sa National Internal Affairs Service or NIAS at saka 23 uniform personnel sa Regional Internal bali. Affairs Service sa Okay, RIAS. 33 lahat na opisyal Pero ng pulis ang Sa kinasuhan niya. pag-alam ko, Your Honors, exonerate halos sila lahat. So, dahil doon, ikaw ay naniniwala na totoo yung mga sinabi ng mga higher officers na nagsabi sa iyo na exonerate sila na yung utos na yan ay galing sa Chief PNP. Yes, Your Honor. True. Sa Regional Director mismo ng Region 8, Your Honors, when Dati si Bato talaga tinuturo niyo. give a result from his investigation, lahat natanong niya yung mga witnesses natin at saka nirecommend niya for dismissal from service. Pero yun man lang ang magdesisyon ang Regional Director, pinakataas ang Chief PNP, Your Honors. Yung So regional anyway, tama na natin yan. Basta ang shortcut yan, si Bato ng utos. Pero sino ang tao sa likod ni Bato? So yan po ang katanungan niya na malaki. So anyway, pupunta na muna tayo ngayon sa topic na kung saan, pupunta muna tayo doon, kung saan ang aking mahal na pamantasan ng Mindanao State University ay nasa balag ng alanganin sa ngayon kasi nag-utos ang Legal Education Board na isara na nito ang kanyang College of Law. Alam mo naman bakit ipasara pa naman? Ang ganda naman ng performance. O tiyata mo performance ng College of Law ng MSU. Ito sa Sharia board exam, halos lahat. Ilang top notchers? 1, 2, 3, 6, 7, 8. So, 6 na top notcher sa Mindanao State University nanggaling. Yung sa Sharia board exam. O, ito yung ipakita ko sa inyo ang result. O, 2024 na result yan. O, bakit mo naman ipapasara niyan, ha? Ano ba yung meron sa Legal Education Board? Bakit pasara mo ng top 1, top 2, top 3, top 6, top 7, top 8? Ano bang klaseng rason ito? Tapos, makita pa natin na yung number 2 sa bar exam noong 2009 ay isang babaeng Maranao o Muslim. At ito yun, ang pangalan niya ay atin yung ipasa dito.
kumbaga, marami kaming top notcher sa MSU, bakit niya papasara ng Legal Education Board? So, ang sagot nila ay defiant daw, ay hindi sumusunod sa kanilang utos. So, yan ang number 2 sa Bariksam ay babaeng Maranao o Muslim. So, ang pangalan niya po ay si Mylene Amirol Makumbal, second placer in the 2008 bar examinations. Tapos, she is actually capable of doing great things while staying. Actually, at the same time, top-notcher din siya sa Certified Public Accountancy Examination. So, siya po ay nag-aral doon sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Kumbaga, iyon ang Iligan campus ng MSU. So, ngayon, with these so many records that we have, aside from in other fields, ay bakit naman ipapasara? So ngayon, ang katwiran dito na sinasabi ng Legal Education Board ay talagang matigas ng ang ulo. Pero ito naman, tingnan nyo naman, no? Sa Jensen, noong 2017, ay ang MSU Jensen campus ay may 28 lawyers na nakapasa sa bar exam. So ito, ipapalabas ko, MSU Jensen. Yan, Jensen campus. O, Jensen produces 28 new lawyers. So, dito naman sa ano naman, sa Marawi, Mindanao State University sa Marawi, ay nakapag-produce ng 155 na abogado nakapasa sa bar exam na 2020 at 2021 na pinagsabay na bar exam. Tingnan nyo. So, ano kaya ang rason? Meron nito defiant lang. So, ngayon, ang problema nito ay mukhang may politika na involved dito. Ay, ipalabas muna natin yung tingnan natin saan ba yun. Okay. Ito yung balita naman sa mga 155 new lawyers. Yan. Yan ang 155 new lawyers noong 2020, 2021. So this is an argument against the desire of the Legal Education Board na ipapasara. So ang rason nila ay matigas ang ulo at below national passing average pa daw performance. Well, the record speaks. Res ipsa loquitur, the record speaks for itself. So hindi man ako nagtapos ng College of Law doon, ay sinusuportahan ko yan dahil graduate din ako sa MSU bilang isang full scholar na civil engineering student. At ako ay civil engineer na sa ngayon. So, sinusuportahan ko yan. I'm one with MSU College of Law. Muntik na ako mag-aral sa MSU College of Law. Noong 1987, nang ako ay nag-take ng entrance examination sa Mindanao State University College of Law, hindi man sa pagmamayabang, top-notcher po ako sa exam ng entrance. But then, hindi po ako nag-proceed para mag-take ng ng college sa MSU sapagkat po ay meron pa akong tinatawag na deficiency o may incomplete grade pa ako sa surveying subjects ko sa civil engineering. Kaya nagpagliban muna ako at ng 2008 pa ako gumraduate. But then, after graduating in 2008, in 1998, 1988 rather, ay pumunta po ako sa Iloilo sa lugar ng aking tatay dyan sa Mangurukuro, Ahoy, Iloilo at saka sa Pili, Ahoy, dyan sa Barangay Progreso, Ahoy. At ang ginagawa ko doon ay tumutulong po ako doon sa mga kamag-anak namin na mayroong tinatawag na punong peace fund. At ako po ang trabaho ko doon, in-apply ko ang aking knowledge sa pagka-civil engineer at gumagawa pa ako ng mga small dikes, mga canals, at mga sluice gates para kung saan papasok ang tubig dagat para dun sa mga fish pond. Kasi bangusan yan doon, pati lukon. Pag sinabi mo lukon, yung mga tiger prawns, malalaki. So yan po aking naging karanasan bago ko ako lumuwas ng Maynila para na pinamasihan ako ng aking kapatid na si Astra Kausing. Sumakay ako ng barko. No? Sumakay ako ng barko sa Negros Navigation pa noon. At doon dumating sa Maynila, nagtrabaho din ako doon. Unang-una nagtrabaho ko sa Procter & Gamble, no? Ang boss ko, Amerikano. So anyway, the rest is history. Ang problema lang noon kasi hindi pa ako board passer
I really have to resign from my job and then go for a self-review para makakuha ng lisensya bilang civil engineer. Ngayon, habang nagre-review ako, ay naubusan po ako ng pera. Kaya I really had to work. So, I happened to read an issue of People's Tonight at nabasa ko na nangangailangan sila ng sports writer. Kaya nag-apply ako sa editor noon na naging kumpare ko na ngayon na si Ed Andaya, sports editor. Binigyan niya ko ng examination, pagkatapos nakapasa ko at kinuha niya na ako na sports writer. So the rest is history at tumaas ang aking rank ko, nagiging copy editor ako at nagiging deskman and then na-promote ako bilang news editor ng People's Tonight. Tapos, nung nakita ko noong 2000, ay nakita ko na papalubog na ang industriya ng dyaryo at kakainin ito ng internet. Kaya naisipan ko na mag-aral ng law at naghanap ako ng isang challenging na gagawin at naisip ko yung papasok sa College of Law. Kaya nag-take ako ng entrance exam at scholarship exam sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at nakapasa naman at scholar. At nakakuha rin ako ng exam at mataas din yung examination rate ko doon sa Far Eastern University, pero mas pinili ko po yung Mindanao State, yung PLM kasi maglalakad lang ako sa PLM galing sa aking trabaho diyan sa port area sa People's Tonight. And besides, full scholar ako sa PLM, doon sa FEU magbabayad pa ako. So ganun po ang history ko. So with that, at ngayon nakikita ko na ngayon ang dahilan ng argumento ng MSU kung bakit nagmamatigas. Ganito po 'yon. Hindi pwede saklawan ng Legal Education Board ang Mindanao State University kasi ayon sa argumento, ayon po sa batas, sa Republic Act 7662 na siyang batas na bumuo o nag-create ng Legal Education Board. Sa Section 12 noon, sinasabi doon na iyan ay mag-a-apply lamang sa mga eskwelahan na sakop o sa ilalim ng tinatawag na Department of Education noong araw. Ang Department of Education ng mga college noong araw ay sakop na ng CHED ngayon. So, ang Mindanao State University po ay hindi kailanman kasama sa UP naging sakop ng Department of Education. Ito ay may sariling mandato base sa kanyang batas na Republic Act 1387 na nagsasabi diyan na may authority ang MSU na magsagawa at mag-create at mag-alok kung anong kurso ang gusto nitong ialok. At besides, sa Constitution natin, ang kapangyarihan sa pag-regulate ng membership sa bar examination, bar membership, ibig sabihin sa pagiging abogado, ay nasa kamay po ng Supreme Court. Sa Section 5, Paragraph 5 of Article 8 of the 1987 Constitution, sinasabi dito, promulgate rules concerning the protection and enforcement of constitutional rights, pleading, practice, and procedure in all courts. Ibig sabihin, inabogado yan, the admission to the practice of law, the integrated bar, and legal assistance to the underprivileged. Yan po ang klaro-klaro na wala sa Legal Education Board ang kapangyarihan na mag-control ng alinmang eskwelahan kundi tanging Supreme Court lamang. So ano ang papel ng Legal Education Board? Ay tutulong lamang ito sa pagpataas ng standard ng lahat ng private schools, not the state schools kagaya ng Mariano Marcos State University, Bulacan State University, lahat po ng issue, State University, hindi nila ito saklaw kasi may sarili itong charter. Ibig sabihin charter, batas. So, ngayon, pag tiningnan natin yung Republic Act 7662 sa Section 12, dito, ito ay nagbuo ng Legal Education Board na nagsasabi, dito, basahin ko, Section 12, coverage. The provisions of this act shall apply to all schools and colleges of law which are presently under the supervision of the Department of Education, Culture, and Sports. Yun lamang po ang pwede saklawan ng Legal Education Board. At kung titingnan mo naman ang batas ng Republic Act 1378, sinasabi rin doon na yung kapangyarihan sa pag-determina kung anong subject ang iaalok ng isang ng MSU ay nakalagay po roon na dapat
ay ialok sila na magsasabi kasama po ang College of Law ng Mindanao State University na sila magdetermina kung ano bang ialok nila na kurso. So, ladies and gentlemen, siguro tapos na tayo dyan sa punto na yan at ang akin lang sasabihin nito ay napakagaling po ng eskwelahan ng MSU. Ngayon, ang isang kaisipan po na dapat sa lahat ng probinsya natin, dapat may merong College of Law kasi kulang na kulang talaga ang abogado. So bakit mo pa isasara yung College of Law ng MSU? Alam mo kung sinara nila ang MSU, ang College of Law ng MSU? Ilang apektadong probinsya? Buong BARM, buong Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Hindi nyo ba alam na Legal Education Board, hindi nyo ba alam na yung mga abogado na nagpul-kumpul para mabuo yung Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at para magiging batas ang nagtulong-tulong dyan ay yung mga graduate ng Mindanao State University College of Law sa lahat ng campuses nito, sa Jensan, sa Iligan, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, sa lahat na maraming campuses na meron na ngayon na nag-aalok sila ng College of Law. At marami na rin campuses na nag-aalok ng medicine kasi nga kinukulang mga doktor din natin. Kaya ganun din po ang rason kung bakit merong mga College of Law dyan. Alam mo ba sa ngayon mga judges sa Mindanao, puro mga MSU graduates. At kung wala yung MSU, di sino magiging judge? Maraming mga graduates ng MSU dyan na pumasok po sa Public Attorney's Office. Sino mag-abogado sa Public Attorney's Office kung wala yung gumraduate sa MSU? Ganun lamang po ang aking puntos dyan. I dare say that the Legal Education Board has no authority or jurisdiction over Mindanao State University, and it cannot administer, it cannot regulate, or it cannot prohibit, or cannot control the Mindanao State University from offering its courses in the College of Law, or what is now called as the Juris Doctor courses. Kaya maling-mali po yan, at yan kami po mga alumni ng MSU ay kinalulungkot namin at mayroong ganon, pero magkakasubukan man ito, darating ito sa Supreme Court. Sinisigurado ko na kapareho ng University of the Philippines ang Mindanao State University ay hindi pwedeng sakupin ng Legal Education Board. At punta po tayo doon, ulitin ko lang, yung sa mga batang Pasay ay laging inaapi po sila at inalipusta. Hanggang ngayon ay wala tayo maririnig sa kanilang mga bata, ay kundi tanging ano na lang, dire-diretso, parang kung pipilitin, ang iba hindi na nag-aaral, natutulog sa kalsada. Yan po ang ating sitwasyon sa ngayon. So with that, I'm calling out all Bibi De Castro, good morning. Kirico Roquitos, good day. Rebecca Lumidario, good morning. Dr. Engineer Peter Senator, Agustin Mondragon, Engineer Tuto, ano na ho ang update sa disbarment appeal nyo ho? Sige, okay, kwento ko sa inyo. Sa disbarment ko na issue, ay confident naman ako na nakakita ako ng pintuan o bintana kung saan pwede maibabalik muli ang aking lisensya. Tandaan ninyo po na nilabas noong October 2 sa isang decision ng Supreme Court sa AC number 13453 or Jaquia A. Lau versus Attorney Berteni Catalunya Causing na dinisbar nila ako at ang kasalanan ko raw ay nagkaroon ako ng dishonesty. So, ibig sabihin dishonesty, sa Tagalog pa ay ako'y nagsinungaling. Gumawa ako ng kasinungalingan. At ang kasinungalingan ko raw ay nagdidepende ito sa ginawa ng investigador ng Integrated Bar of the Philippines. So, ang Supreme Court, hindi na nila, inaasahan na lang ng Supreme Court, nakibase na lang ito sa kung ano ang nagiging resulta ng investigasyon ng Integrated Bar of the Philippines. Kasi kung sinuri ito ng Supreme Court, ay mababaliktad at hindi po totoo na ako'y nagsinungaling. Ang dagat nga lamang, ang Supreme Court ay nilimitan nito ang sarili nila at hindi na sila nag-imbestiga kung tama ang ginawa ng investigador ng Integrated Bar of the Philippines. Ang investigador dito na naka-assign ay si Attorney Hilbert L. Makatangay na siyang presidente ng IBP Batangas Province Chapter.
Ngayon, una, nakakita ko niyan dahil mali ang ginawa niya. Bakit mali? Ang ginawa niyang mali ay ganito. Ano bang ebidensya ko para sabihin na tama ako sa sinabi ko na sinama ko sa reklamo na plunder ito si Mr. Jaquia Ilaw bilang chairman ng Bids and Awards Committee. At ang vice chairman niya noon ay si Emerita Q. Dizon at ang kanyang provisional member ay si Muhammad Fayez El Sarip. So, base naman sa kaso na nireklamo ni Jaquia Ilaw, ako raw ay nagsinungaling sapagkat hindi daw siya chairman ng Bids and Awards Committee. Ngayon, para patunayan niya na siya ay hindi siya chairman ng Bids and Awards Committee, nagsumiti siya sa kanyang reklamong disbarment laban sa akin ng isang sertifikasyon. Ang sertifikasyon ay pinirmahan ni Regional Director Sorahaida Tanggol Taha. At ano ang mali sa pagpirma niyan sa sertifikasyon? Una, ang mali sa sertifikasyon ay walang authentication kung totoo ba na ginawa yan noong September 11, 2017. Kasi nakalagay po sa sertifikasyon na mula September 12, 2017 ay hindi na siya chairman ng Bids and Awards Committee. Nang ibig naman sabihin yan ay chairman siya noong 11 September 2017 pababa to earlier. O ngayon, paano ako magsisinungaling yan? Nga kung tutuusin, ang plunder ko na kaso ay nakasandal sa 3 transaksyon. Unang transaksyon ay nangyari ng June. Pangalawang transaksyon ay nangyari nung na-overprice nung July. Pangatlong transaksyon na pinakamalaking overprice ay nangyari nung November 17, 2017. So, all right. Ang tanong dyan, sasabi mo ba nagsinungaling ako? Ang sagot ko dyan ay inamin niya nga mismo indirectly na siya ay back chairman noong September 11 at to the earlier. Ganun lang kasimple. So bakit ano ngayon ang katwiran ni investigator Attorney Hilbert L. Makatangay para magdesisyon siya na ako nagsinungaling? Wala siyang katarungan. Wala siya po sa kayang ginawa niya dahil pinanindigan niya yan, nagkaroon tuloy ako ng isang problema sa buhay na nagresulta sa kamatayan ng aking nanay. At nawalan ako ng trabaho at because of that, then he must suffer because he has created a case that is already one that is a crime against humanity committed against me. So next, sinabi ko sa depensa ko kay Mr. Makatangay, Mr. Makatangay or Attorney Gilbert Mail Makatangay, saan ba ako nagbabase ng aking ebidensya para sabihin ko na siya ay chairman ng Bids and Awards Committee, na ito si Mr. Jaquia Ilaw? Ito ang report ng Philippine Investigative PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Nakalagay mismo, nakapublish sa website ng Philippine Center for Investigative Journalism noong May 25, 2018 na nagsasabi roon, sinabi talaga na siya ay chairman ng Bids and Awards Committee. Ngayon ang tanong, bakit hindi siya kumaso ng libel o kung anuman laban sa PCIJ? Kung hindi ka kumaso, ibig sabihin, inamin mo na totoo yung report ng PCIJ. Next, yung report ng PCIJ ay pinablish ng ABS-CBN. O bakit hindi mo kinasuhan ng ABS-CBN para sabihin mo na ikaw ay nagsasabi ng totoo na hindi ka back chairman? Sana kinasuhan mo ang ABS-CBN ngayon dahil hindi mo kinasuhan, ibig sabihin, inaamin mo na rin na ikaw ay talagang back chairman. Kung saan ka man ngayon, Mr. Jaquia Ilaw, I will never stop until I will remove you from the government office. Next, pinablish din ito ng Mindanews.com. Bakit hindi mo kinasuhan ang Mindanews.com na hindi totoo para sabihin na ikaw ay back chairman? Ha? Bakit? So, ibig sabihin, sa dalawang ebidensya pa lang ito na sinasite ko, ay maling-mali na si Attorney Hilbert L. Makatangay. Next, ano pa ang aking pruweba? Next proof is, pag sinuri mo, walang authentication, dapat ibang tao ang pumirma. Hindi pwede na si hindi pwede na si Sorahaida Tanggol Taha na Regional Director ng Field Office ng DSWD Region 12 ang pipirma. Bakit? Kasama sa kinasuhan ko si
surahay datangkol taha. So magiging self-serving, magiging hearsay na ngayon. Hindi siya pwede mag-certify dahil inakusahan ko rin siya. So ibig sabihin, expected na yan na kung magpipirma siya para din sa depensa niya. Para palabasin ako sinungaling. Ganon nga kasimple. So next is, ano pang ibang ebidensya? So ang ibang ebidensya ay katotohanan na ang kontrata, sinabit ko ang kontrata. Naka-download ako ng kontrata. Dokumento sa PhilJeps. So ibig sabihin, how will it happen na makakakuhaan ako ng kontrata kung hindi ako nagsasabi ng totoo? So those are the things. Ibig sabihin, lumalabas po, narinig ninyo na talagang maling-mali si Attorney Hilbert L. Makatangay. At dahil sa kanyang proklamasyon na ako ay sinungaling, pinarusahan ako ng Supreme Court. Pero ayon sa kanyang pagsasabi na ako raw ay nagsinungaling, nirekomenda ni Attorney Hilbert L. Makatangay na ako ay parusahan ng suspension ng 6 na buwan. So, pinasa niya ngayon ito sa Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines. At ang Board of Governors naman ay nagdesisyon na reprimand lang, walang parusa. Kasi ang katwiran ng Board of Governors ay naisampa na rin nung January 31 ang kaso. Kasi ang tinitingnan niya yung January 19 na pinost ko sa Facebook. Kung naisampa na, reprimand lang. So ngayon, pinasa na sa Supreme Court, reprimand lang ang nirekomenda na parusa sa akin ay nagdesisyon ng Supreme Court na dahil doon, hindi niya natiningnan kung totoo o hindi yung deklarasyon ni Hilbert L. Makatangay kung nagsinungaling ba ako, dumiritso na lang ang 11 justice ng Supreme Court na sasabihin na parusahan ako ng disbarment sapagkat ko mayroon akong aggravating circumstance. Kasi dati dyan, may pinarusahan ako ng 1 year suspension sa aking kasalanang ginawa na kung saan ay pinablish ko rin sa Facebook ang kaso ng petition for proclamation for declaration of nullity of marriage ng isang tao. Ngayon, inamin ko, nagkamali ako doon, pinablish ko rin sa Facebook yun. Pero ang akin naman doon, bakit ko pinablish yun, ay yun po ay aking pakikipaglaban para sa kliyente na OFW na pinakasalan ng lalaking iyon na bilang sa bigamous na pagpakasal. Ibig sabihin, may asawa na dati ang lalaki, pinakasalan niya pa rin yung client namin na babae. So, ibig sabihin, di ba revolting to conscience yan? At the same time, nagsampa rin ng criminal case laban sa lalaking yon. So, ibig sabihin, pagdating sa criminal case, no less than the Constitution proclaims that in criminal cases, the trial must be public and impartial. Public. So, ibig sabihin, i-post mo sa Facebook, public. Kasi matters of public interest yan. So anyway, nagdesisyon ng Supreme Court ngayon na suspendido ako doon kasi daw binayulit ko yung confidentiality rule. So ibig sabihin, wala po akong kasalanan na nagnakaw ako sa client ko. Wala po akong kasalanan na nagnakaw ako ng kung ano sa gobyerno. Wala po akong ginawang kasalanan na nagpalsipika o damiki ng pirma. Yun lamang ang naging kasalanan ko sa una, sa kasong iyon, na ang kasong title niyo si Enrico Velasco versus Attorney Bertini Catalunya Causing. Nevertheless, may kasamang kaso din yung sinampa ko laban sa kanya na yung violation of violence against women law. So ngayon, nanalo ako doon at nang nanalo ako doon ay sinerbisyon siya ng sheriff na magbabayad at magpaparusahan siya ng korte sa paglalabag niya sa pagkababae nitong babae na pinakasalan niya na mayroon na pala siyang asawa. At may anak sila na hindi niya binibigyan ng sustento. Kahit na sabihin natin ay umabot halos 1 milyon ang sweldo niya kada buwan. Ano nangyari? Nung natanggap niya sa sheriff ang desisyon at inuutusan siya magbayad at pumunta sa korte at paparusahan siya, ano nangyari? Na-stroke siya, namatay. So ibig sabihin, yun po ang naging karma na ginawa ng Diyos na pabor sa akin. Hindi ko hiningi na mamatay yung tao yun na kumaso sa akin sa disbarment ng una. Sa pangalawa nito, sinisiguro ko yung kay Mr. Jakia Ilaw, I will never stop until he is removed from DSWD office. Kasi nagnakaw po talaga kayo. In-overprice ninyo. So yan po ang dahilan kung bakit ako po ay tinanggalan nila ng lisensya. So ibig sabihin, kayo na magsasabi ko, makatarungan ba yan? O ako magsabi, siyempre, depensan ko sarili ko.
Pero yan po ang katotohanan. So ngayon, nakakita na po ako ng bintana, sabi ko nga kanina, o pintuan para maipasok ang aking maaring maibabalik ang aking lisensya. Ano po yun ang gagawin ko? Nakita ko noong October 2, 2022 ay wala pa yung batas na tinatawag na CPRA. Dati ang batas na ginagamit ng Supreme Court ay Code of Professional Responsibility. So sa Code of Professional Responsibility, may nakalagay na mga kasalanan, pero wala pong nakalagay kung ano ang dapat iparusa sa bawat kasalanan. That was on October 2, 2022. Ngayon, nung pinalabas nila ang decision, nung natanggap ko noong January 30, 2023, ay wala pa rin ganun pa rin ang batas na ginagamit. So, nagsampa ako ngayon ng motion for reconsideration noong February 14. So, anyway, noong fast forward tayo sa 2024, April 2024, nagpalabas ng bagong batas ang Supreme Court patungkol sa disbarment na tinatawag ito ngayon ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Meron na nakalagay doon na sinasabi sa pagpaparusa, kagaya sa akin, meron akong isang aggravating circumstance kasi na-suspendi ako at sinasabi sa Section 39 ng CPRA na ang pag-impose ng penalty ay magiging ×2 maximum kung may isa o dalawang aggravating circumstance. Ang aggravating circumstance sa akin isa lang. So, sinasabi, impose to the maximum of ×2. So, ano ita-2? Kung ang parusa na iminungkahi ng Integrated Bar of the Philippines Board of Governors ay reprimand, ×2 mong reprimand, di wala ko kahit suspension, wala. Kasi hindi mo naman ma×2 yung reprimand. Ano ba yung reprimand? Tapik sa balikat, oy, wag mo nang ulitin yun ha. Ganun po yun. So, ibig sabihin, iyan na po ang aking pintuan na gagamitin ko yung bagong batas na pabor sa akin at hingin ko sa Supreme Court. Tingnan naman yan. Kasi kung sa criminal matters yan, may tinatag po tayo na nullium crimen, nullia pena sine lege. Walang krimen kung walang batas na nagpaparusa. Sa Tagalog pa. Kung sa Ingles, there is no crime if there is no law punishing it. So, hindi mo masasabi na ako ay nagkasala na dapat parusahan ng disbarment kung walang batas nagsasabi na disbarment talagang parusa ko. Bagkus, sa bagong batas, nakalagay na ang parusa ko ay ×2 lamang kung ano maximum na penalty na pwede. Ang maximum na penalty na pwede sa aking kalagayan ay reprimand, ×2 mo reprimand pa rin. So kung ganon, yan po ang magiging pintuan ko na aking gagamitin sa pagsampa ng petisyon sa Supreme Court na ibalik nilang lisensya sa akin. Ang dahilan ko ay tinatawag niyan ang hindi po patas, hindi makakatarungan ang pinarusa sa akin ng disbarment, gayong sa batas ay ×2 lamang ng kung ano man ang parusa na nauukol. Ngayon, it is not in dispute na ang nirekomenda ng Board of Governors ng IBP na iparusa sa akin ay reprimand, so ×2 mo, reprimand pa rin. Next. So, ngayon, kung ganun ang sistema niyan, makaka-avail ako ng tinatawag na siguro ng mga, sabihin na natin, nasa Supreme Court pa rin yan kung anong gusto nila gagawin. At least, the new law can be applied retroactively if it benefits the accused who was punished. Sabihin natin, administrative lang yun, pero parang criminal case na rin yun. Who was punished at the time when there was no law yet. Di ba? Mas stricto ang Supreme Court sa mga criminal case. Pinapawalang sala ang mga tao na pinaparusahan ng mga sala na hindi pa naging batas. Pero pagdating sa kanyang mga abogado, sa kanyang mga anak kami ng Supreme Court, kami mga abogado. Pagdating sa kanyang abogado, dapat, bakit masyado siyang malupit? Hindi naman ako kagaya kay Mayor Ohina ng Coronadal City na nakakitaan ng Supreme Court na namiki ng mga deed of absolute sale, deed of conveyance, kaya nawala ng lupa ang pamilya Sistual. Hindi rin po ako kagaya sa ibang kay Attorney Galicia na nagnotaryo sa kay Alice Go na wala si Alice Go. Kumbaga, makasalanan talaga yan para magnotaryo ka sa tao na wala.
So, wala po akong kasalanan ganun. Wala po akong ninakaw na pera. Hindi rin ako kagaya ng ibang abogado dyan na nang-agaw ng asawa ng iba. At hindi rin po ako kagaya sa ibang abogado dyan na maraming babae ang pinabuntis. Ako po, wala po ako kahit iisa lang talaga, one woman man lang talaga ako hanggang ngayon. Ganun po ang aking may pagmamayabang. Alam mo ba kung bakit? Tinanong po ako ng professor namin sa Master of Law, Attorney Kausing, what do you advise to your clients if your clients would be considering having more than one boys or more than one boyfriends or more than one girlfriends? This was what I answered to the question of our professor. Hindi ko na magitin ang pangalan ng professor namin, pero pwede naman siguro, wala namang masama dyan. So, I told her, Your Honor, it is but natural that any person would love more than one person. A girl, your wife, will have crushes on many others aside from you. Your husband may have many crushes aside from you. But then, you have only to choose one. And if you have made your choice, then you are not allowed to make another choice. Why? There may be law that may punish you, but the most fearful thing that could happen to you is this. If you grow old as a senior citizen, then your children in all women, if you are a man, will curse you. I do not like that to happen. So ganun po ang nangyari. Tingnan niyo mga pamilya ng iba-ibang maraming ibang asawa. Ang babae, maraming ibang mister. So may mga anak. Pagtanda ninyo, walang respeto na ibibigay sa inyong mga anak ninyo. Ganon din sa mga lalaki. Akala nyo nakalamang kayo kung nakapagpabuntis kayo na ibang mga babae? No, it's not. Kailangan po ay tandaan ninyo kung nakagawa kayo sa ngayon pa lang na hindi pa kayo matanda, humingi na kayo ng tawad sa inyong anak kung nakagawa kayo ng kasalanan. At higin nyo sa kanila na huwag kayo isumpa pag ikaw ay magtanda na. Biro mo, ugod-ugod ka na. Hindi ka pupunta. Duduraan ka lang ng iyong anak dahil nagagalit sa iyong anak at niloko mo ang kanilang ina. Ganun po ang talagang mangyayari dyan. Kaya yan ang sagot ko. So, yan ang sagot ko sa update sa aking disbarment at magandang umaga. No, si Crispin Rivera, ibababa pa kaya ng Supreme Court ang kanilang pride? Malamang may ibababa na yan kasi may nakita na tayo ng butas. Sa Ben Gonzaga at Toto, sir, may pag-asa pa na may balik sa iyo ang iyong lisensya sa pagka-abogado dahil ang kagaya po ninyo ang marami pong natutulungan pagdating sa mga legal na pamamaraan at sana po ang Supreme Court ay pag-isipan ng maigi ang ginawa nilang pagtanggal sa iyo ng lisensya mo. Manuel Toribio, good PM po. Si Crispin Rivera, mayap aabak sa mga kabalin ko. Tapos si Eduardo Tolentino, will pray for you, katotohanan sa na mabalik ang serbisyo. Lily Roduta, sana bumalik ng pag-abogado nyo dahil sa tingin honest naman kayo. Thank you po. Talaga maasahan nyo po ako. Honest po talaga ako. Tapos Mario Santos, good morning. Geneva Onabia, good morning po. I pray for you, mabalik yung license nyo. So Christine Rivera uli, marami pong pera. Alam mo, sa totoo lang ang kwento sa akin, nagtrabaho ng aking disbarment, walang iba si Gerald Kitalig Bantag. Galit na galit sa akin. Kasi nga, naturo siya na siya ang mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. At ako na may spokesman ng pamilya ni Percy Lapid. So, Crispin Rivera, marami pang pera ang ibig sabihin, kaya hindi kinasuhan. Tapos Fernando Rafael Fernandez Cuervo, good morning, Engineer Toto Kasing, we are proud to be. Salamat po. Lily Roduta, Maria Entan, like number 64 and subscribe. Good evening, Attorney and Dr. Toto. Thank you for all that you do. More power to you in search for truth and justice. Crispin Rivera, only in the Philippines. Rogelio Rosalin. Hello, Engineer Toto. Roger Rosalin, watching from USA. Crispin Rivera, ang may kasalanan po ang Supreme Court. Ang investigador pala, attorney, ang dapat mong pa-disbar. Sinampahan ko na rin po ng kasong disbarment si Attorney Hilbert L. Makatangay. At ang pinakahuli kong ginawa ay nagsampa ako ng motion sa Supreme Court na ideklara na siya na default dahil hindi siya sumagot sa kaso laban ko sa kanya. So kung madeklara siya default, so mari na makakitaan na magdesisyon ng Supreme Court na may kasalanan si Hilbert L. Makatangay na sinadya niya na igagawing kunwari na resulta na ako'y nagsisinungaling na hindi naman totoo.
So kung malalabas yan, magiging kontra ngayon yan sa kaisipan na ako'y nagsisinungaling. So ngayon, pwedeng gamitin ng Supreme Court yan na isang dahilan para ibalik sa akin ang aking lisensya. Eduardo Tolentino from California. Jobel Garcia, Engineer Toto, kababayan mo ang isang Millennium High School principal retiree sa MSU Jinsan. Aba, okay. So, nga no, Millennium, sino ba yung Millennium retiree na principal? Hindi ko nalaman eh. Eduardo Tolentino, salamat katotohanan, inabot na timpuhan ko kayo. Rose Cruz, good morning, kamsat ko. Crispin Rivera, Mayap Abak, Dr. Engineer, no? Ben Gonzaga, maayong buntag. Tapos, Baby Di Castro, good morning. Kiriko Roquias, good day. Rebecca Lumindario, good morning. Agustin Mondragon, hindi natuto. Ano na ho ang update? Ay, ito pala nagtanong si Migo Agustin Mondragon. Tiba yung agalanda. Hot si Potpot. Ito na ang topic na the best. Salamat po. Wonder Mike, attorney. Ikay ba abogado ni Cadet Kudya? Ako po ang naging abogado ni Cadet Kudya doon sa PMA. Unfortunately, no, I would like to discuss it later, no. Hindi po ako sang-ayon sa decision ng Supreme Court tungkol sa kaso ni Cadet Kudya. I-revive ko yan. Risa Price, Fortunato Jose. Sa interview, sabi ni Barbers, hindi niya mapapirsa si Duterte sumipot sa kamera. Nais ko kayo siguro, sa sunod na pag-live ko, nais ko isabihin sa inyo ang legal na dahilan kung bakit hindi na pwede persahin si Duterte. Si Mary Johnson, saan po kayo defiant? Saan po kayo defiant ang ibig nilang sabihin? Treated ba sila dahil maraming magagaling doon? Hindi ko po alam. So, Bueno Calveron Carta, yes na yes for Senators 2025, Ronald Llamas, Bam, Kiko, Leila, Jokno, Trilon, Toto Kausing, Espirito Colmenares, Castro, Brusas, Antonio Carpio, Guanzon, Trillanes, Leody Di Guzman, Partilis Bunyog, Atty. Ricky Tumotorgo. Tapos Dorito Junior Zape, Bing Liwag, Mary Johnson, good morning po sa lahat. At June Kabinbin, Kabanyog, good morning Senator Dr. Toto Kasing tuloy ang laban sa Senado. Kampanya natin ito. Salamat po. Mikoy, naglabasan na ang mga balimbing na tambaluslos. Mary Johnson, good day po, Attorney Engineer Dr. Katoto Kausing. Cesar Panaligan, Renato Serra, Jerica Lonstedt, Regine Ford, Revens, natanggalan ng license to sell yung ECE. Ang alam ko, paki-confirm nga Mr. Revens, kung ang Megaland Prime Estate ay si Emilio Cheng na may-ari, na dikit kay Mayura. Jeffrey L. Cabigon, maayong buntag, Senador. First C, okay na Katoto, malakas na boses mo. Kanina pa mahina, no? So, Ricky Pagoyo, good evening. Sam Daniel, good. Betong, audio is not optimum. Okay. Get the mic closer to your lips. Okay. So, Agustin Mondragon, Antonio Buen Suceso, Cecil Wong Chong, Perz E, Rico Evangelista, tapos Bernardo Mindiola E. Ignalagim, Itud, Melody Abuel Atienza, Bernie Antalan, Oscar Federes, Pres Perez, Cher Arnaez, at magandang umaga po sa inyong lahat, no? At wala ako yung sasabihin, kundi, si Ilocanong Inhenyero, good morning po, Attorney. Inspiring po ang kwento ninyo. First year law student po here, Attorney. Ay, pagpatuloy nyo kung Ilocanong Inhenyero, pareho tayong engineer, mag-abogado ka, I am inclined to help you. Kung ano man, i-messenger mo lang ako kung mayroon kang gustong topic, itatanong, medyo nahirapan ka sa klase mo, don't be ashamed to message me. Okay? So, actually, gusto ko nga magbukas ng isang parang bar academy, o di kaya gusto ko lang sige magbibigay ng bar lecture, review lecture sa mga gustong mag-take ng bar exam na yung gusto ko lang bibigyan ng tulong ay yung mga repeaters. Yung mga Tech 2, Tech 3, Tech 4, gusto ko magiging abogado kayo lahat. So, Romulo Neri, hala, muy buenas desde Barcelona, que devuelven to bar on saludo. Saludar. Muy bien. Gracias, Romulo Nunan. Tapos, Subita Caro Carlon, good evening, Engineer Toto Kausing, Ernesto Amante, watching from Milan, Italy. Italy, no? Cesar Panaligan, Rudy, Eufronio Imtaduran, so, Fernando Rafael Fernandez, si Benben, si Kiriko Kirkios, Mario Santos. Okay? So, ganito pala, no? Sa mga mag-organize ako, bali gagawin ko yung masterclass lang yon. At dito ko ipapakita Ilocanong Inhenyero para maintindihan ng mga estudyante, mga bar takers, kung paano ang
basic ng batas at magaling kayo. Tuturuan ko kayo kung paano sumagot sa bar exam na sigurado na papasa kayo. Yun lang aking may papangako. Although take 1 ako sa bar exam, hindi ako nagyayabang na take 1 ako. Nagkataon lang siyempre naman na yung na lumabas ng exam ay feeling ko mape-perfect ko. Kaya gano'n lang po. Kaya wala nang iba pang substitute sa tinatawag na pag-aaral, masusing pag-aaral. Brenda Pindog, follower mo ako, Atty. Engineer, salamat po. Boye Andres, both Toto casting for Senator. Peter James Utuhan, present lang katoto. Ben Gonzaga, rumulununan ulit. So, yan lang po. Hanggang dyan na muna tayo at magandang umaga. Bato de la Rosa, Duterte. Talagang malapit na kayo.